Ito ang totoong throwback. Kung gusto mong balikan ang nakalipas o mag-time travel nung panahon ng mga Kastila, dito ka magtungo kung saan parang huminto ang panahon. Sa loob ng 400 hektarya katabi ng West Philippine Sea, ito ang nag-iisang heritage theme park sa buong Pilipinas, ang Las Casas Filipinas de Acuzar. Kung bibisitahin niyo po ang lugar na to noon, hindi talaga ganito ang itsura niya. Isa siyang farm. At ang may-ari po ng farm na to, si Mr. Jerry Acuzar, nagsimula po siyang magkolekta ng bahay taong 2000. At ito po ay nabuksan sa publiko taong 2010. Binili niya yung mga sinaunang bahay natin, maingat na giniba, inilipat ang mga parte dito at muling binuo. Mag-throwback po muna tayo mga kapuso. Kasama natin si Dexter Manansala, ang head ng mga tour guide dito sa Acuzar, dito sa Bataan. Dexter, nasan tayo ngayon? Binabaybay po nating estero. Ang tawag po namin sa lugar na to, Estero de Binondo. So ganito itsura ng estero sa Maynila nung araw. Malinis-linis. During the Spanish era, opo. Walang basura. Diyos ko ngayon, imposible na mangyari ito. Kung makikita nyo, para kayong nasa ibang bansa. Pero ganito po ang itsura ng Maynila noon kung naalagaan sana. So para pala tayong Venice sa Italy, tama. kung nagkataon. Kung wala lang mga basura. Opo. At hindi nasira yung Manila during the war. Ang ganda pala sana. Anong makikita along the estero na ito? May makikita po tayong gusali sa magkabilang panig. Iyan po yung mga hotel rooms namin ngayon. Pero noon, during the Spanish era, ang tawag po sa kanya, aksesorya. Nung araw, siguro hindi malayong ganito rin yung itsura naman nakikitang buildings along the estero, di ba? Sila po mismo. Binasi po yung pagbuo ng mga gusali dito sa mga old pictures na nakuha sa National Archives. Old pictures ng Manila. Ang ganda. So itong mga design ng mga bahay na to, nakabase sa archival photos. Yes. Hindi lang basta-basta inimbento. Opo. Oh, ang galing, no? By the way, yung mga aksesorya po, kaya ginawa siyang hotel rooms dito, noon po kasi paupahang kwarto talaga siya. Kaya dito, ginawang hotel room. Parang Airbnb natin ngayon. Noon, rooms for rent. Rooms for rent. Na-imagine nyo ba kung malinis pa o sana ando doon pa yung ating mga estero, hindi pa ninakaw at hindi pa nawawala, hindi pa missing. Di sana ganito rin mo na gigisnan natin sa Maynila ngayon para tayong nasa ibang bansa. Samantalang nung araw, ganito yung ating Maynila, yung ating Binondo. Totoo po. Ang usual na umuukupa sa mga aksesorya noon, dahil nga paupahang kwarto po siya noon, ay yung mga kababaihan na galing sa ibang probinsya. Sila po kasi yung hinire para gumawa ng mga tobacco noon. Kasi yung mga yung kamay nila ang tawag namin, nagdudubla. Yung nagro-roll ng mga tabako. Ang Estero de Binondo, ang sinasabing Venice Grand Canal of Asia noong panahon ng mga Kastila. Mula sa balsa, pwede kang bumaba sa kauna-unahang luxurious hotel noon, ang Hotel de Oriente. Pagbaba ng balsa, dun sa reconstructed na Estero de Binondo, pwede kang bumaba dun sa Hotel de Oriente. Pero bago ka makapasok, meron sila ritong policy na nagbabalik din sa atin dun sa nakaugalian nating mga Pilipino. Bago ka pumasok ng bahay, kailangan maghubad ng sapatos. At kasi nga, ano rin yun para mapangalagaan din yung mga bahay, ma-preserve. Tsaka as a sign of respect din. Itinayo sa Binondo taong 1889. Dito raw tumuloy ang mga mayayamang bisita ng Gobernador General noong mga panahong yon. Kaya lang, itong gusali po na to, replica lang. Hindi po nailipat dito yung original na gusali. Sa kasamang palad, ang Hotel de Oriente po ay kasamang binomba at nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. At least dito, nabuhay siyang muli, kahit man lang sa alaala at inspirasyon, di ba? Ang nagaya po namin dito yung labas ng gusali. Ay, yung itsura niya sa labas. Yung loob, bago na po lahat to dito. Dinesign na ng inyong mga architect at mga interior designer. Yes po. Pati itong mga wood marquetry na ito. Adopted na to from foreign countries, no? Yung ganitong artwork. Hindi na po nagawang gayahin ng loob dahil sa National Archives, ang napreserba nilang larawan ng Hotel de Oriente, labas lang. Kahit
Kahit replika na lang ito ngayon ng original na Hotel de Oriente, sinikap na mga gumawa nito na gayahin ang estilo nung unang panahon. Katulad ng Grand Staircase na ngayon gawa ng kanilang mga in-house artists at ilang wood carvers mula pa sa Paite sa Laguna. Wood Spolarium? Market Street, ang inspirasyon po ay yung Spolarium ni Juan Luna. Matyaga din pong ginawa. 8 kababaihan na taga dito mismo sa Bagak Batan ang gumawa. Inabot po sila ng halos 6 na buwan para po matapos to. Ang tiyaga ng paggawa nila. Nagkaroon po kasi kami na Lakambini ng Las Casas. Nagkaroon kami ng Santa Cruzan. Naglagay din po kami ng exhibit dito ng mga terno natin. Terno gawa ni Francis Libiran. Uy, ang ganda naman. May leather siya. Yes. Pinaghalo yung leather at saka lace. Badass terno. Badass terno. Before po ng Binibining Pilipinas, meron na po talaga tayong mga beauty pageants before. Kaya lang ang title nila is Carnival Queen. So dito may na-preserve po na isang original crown ng naging isang Carnival Queen noon in the year 1934. Ang Carnival Queen noon ay si Clarita Villarica Tan Quiang. At yan yung kanyang corona. Pati yung lumang corona ng Carnival Queen nung araw, talagang dinisplay nila para ma-appreciate nila mga bata ngayon. Lalo na sa isang bansang lokong-loko sa mga beauty queen at mga beauty contest. Yes. Taong 2000, unang itinayo ang Heritage Park na ito. Taong 2003 naman, sinimulang i-reconstruct o gayahin ang mga bahay ng mga panahon ng mga Kastila. Ang ilan, mga bahay na bato na karaniwang tahanan ng mga angat sa sosyedad nung panahong yon. Ito ang nakamamangha. Ang mga nakikita nyo ritong lumang mga bahay, original, dinemolish mula sa lugar kung saan sila nakatayo at dinala rito sa Bagak Bataan, pira-piraso, para buuing muli na parang jigsaw puzzle. 34 sa 55 na mga bahay na narito, original. Ang iba o 21, replika. Isa sa mga orihinal na bahay na narito, ang Casa Irusin na nagmula pa sa Irusin sa Bicol, ang tanging naiwang bahay nung panahon ng Hapon. Yung tungkol po sa Casa Irusin, siya po ay nagmula sa Irusin, Bicol at pagmamay-ari po ni Charito de Castro. So, ang nangyari po sa bahay, nung ikalawang digmaang pandaigdigan, unti-unti nang sinisira ng mga Hapon ang mga bahay sa kanilang lugar. That time, si Charito de Castro ay isang byuda at meron siyang 4 na mga anak. So, ang ginawa niya, naglakas loob siya na pumunta sa Japanese headquarters at nakiusap sa isang Japanese officer na kung maaari sana, wag munang sirain na kanilang bahay dahil isa nga siyang byuda, meron siyang 4 na mga anak, wala siyang matutuluyan. May isang Japanese officer na sinamahan siya sa kanyang bahay at naglibot-libot. Nakita ng Japanese officer merong larawan si Charito de Castro nakasuot ng kimono. Tinanong ng Japanese officer, bakit siya may larawan na nakasuot ng kimono? Ang sagot niya, mahilig kasi siya sa kimono, kaya nagpakuha siya ng larawan, suot ang mga ito. Ngayon na nangyari, nagulat na lamang si Charito de Castro na ang Japanese officer biglang dumungaw sa harapan ng bintana ng kanilang bahay at inutusan niya yung mga Japanese soldiers niya na wag gibain ang bahay ni Charito de Castro, gibain na lang yung mga katabing bahay. Maliban dito, ang Casa Binyan naman na pagmamay-ari ni Don Lorenzo Alonso na tiyuhin ni Gat Jose Rizal, pinaghalong original at replika. Nagkaroon kasi ng usapin tungkol sa bahay na yun, so para walang gulo, minabuti na lamang na kung ano na lamang ang mga parte ng bahay na nailipat dito, iyon na lamang yung gamitin. Isa naman sa mga pinakamagandang bahay na nabuo, ang Casa Lubao ng Pampanga. Pagmamay-ari ito ng pamilya Arastia na isa sa mga tumulong para makapag-aral si dating Pangulong Diosdado Macapagal, ang poor boy from Lubao. So dito po may ilan na mga parte ng bahay tayong makikita na hindi na po pangkaraniwan na makikita sa mga bahay natin ngayon. Tulad po yung magagandang lilok ng kahoy sa pagitan po ng kisame at dingding. Anong tawag dyan? Ang tawag po dyan ay kalado. Kalado. Sinadya po siyang bukas para sa sirkulasyon ng hangin dito sa loob ng bahay. Walang air conditioning nung araw. Wala po. Pero isipin mo, ang galing ang design ng mga bahay natin. Filipino architecture talaga.
they took into account the fact na mainit yung ating bansa. So, yung mga bintana at yung mga Malalaki. may mga pasilyo, may mga butas pa. Malalaki yung mga bintana ng bahay noon para sa malaking pasukan din po ng hangin sa loob. Tapos ito pong mga maliliit na bintana sa ilalim pa ng mga bintana. Ayan. Ayan, para presko. Ang tawag po dyan, ventanillas. Ventanillas. Para sa pasukan ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Parang aircon natin ngayon. Matatanaw niyo po yung mount natin. Ganda ng view dito. Parang yung mga plaza nung araw, no? Sa Casa Lubao, pwede mong balikan ang mga laro ng ating kabataan, katulad ng sungka. Ito pong Las Casas Filipinas de Acuzar, dito po sa Bagak, Bataan. Hindi lang po siya pasyalan. Ito rin po yung lugar kung saan pwede tayong bumalik sa nakalipas at pinipilit din po nilang buhayin yung mga tradisyon natin. Kahit na sa mga laro ng mga bata o kahit pa ng mga matatanda o mga isip bata katulad ko. Dexter, hinahamon kita. Magaling ako dito sa sungka. Maghanda ka. Wala. Kupas na yung aking bertud sa sungka. Nasyempohan ko lang po. Actually, tagal ko na rin pong hindi nalalaro itong sungka. Ay, ang dami niya makukuha. Patay. At ang kadang-kadang, masubukan nga. Turuan mo nga ako. Yung saya, ilalagay niyo po sa siwang ng hinlalaking. Balancing act ito. Ang hirap pala, ah. Di madali yung mga laro nung araw, ah. Tulad nitong kadang-kadang, ah. Ah! Okay, tama na. Ayan, yeah! Madali, pero naintindihan na natin kung ano ang laro nung araw talaga. Talagang physical exertion, tuturuan mo yung sarili mo ng tamang coordination, tas lahat ng katawan mo, parang exercise na rin siya. Sana maibalik yung mga laro ng mga batang Pilipino noong araw. Kung makapagsasalita nga lang ang bawat sulok ng lugar na ito, tiyak na mas marami pa tayong mga lihim tungkol sa ating nakalipas na matutuklasan. 2 oras mula sa Maynila, mararating ang isang hugis buteteng isla na malaki ang ginampanan sa kasaysayan ng ating bansa noong World War II. Ang islang ito ang unang sumagupa sa mga kalaban. Ito ang Corregidor. Ang Corregidor nagmula sa salitang Espanyol na corregir, nang ibig sabihin to correct. In the early practice ng mga Spanish administrators, lahat ng mga barko na pumapasok at lumalabas ng Manila Bay must stop in this island to have their papers checked or corrected. Makikita rito ang mile-long barracks na nagsilbing tirahan ng mga Amerikanong sundalo. Tinawag pong Maylong because of his extraordinary length. One single building po yon. Ang nakatira po doon sa Maylong na yan, yun po yung mga US Army, only for the Americans. Kasi po ang mga Filipinos, nakatira sila sa bottom side, which is the next section of the island. Siguro po may race discrimination na at that time. Ito naman ang sikat na Malinta Tunnel, kung saan naman nasukol ng mga Amerikano at mga Pilipino ang tinatayang 2,000 mga sundalong Hapon na imbes na sumuko, piniling magpakamatay o magharakiri. Dahil saksi ang Corregidor sa mga madugong labanan, hindi maiwasan ang tila pagpaparamdam ng mga kaluluwang hanggang ngayon hindi matahimik. Katulad ng nakuna ng cellphone camera ni Philly Joycel taong 2010 nung minsang namasyal sila rito kasama ng kanyang mga katrabaho. Mahilig kami mag-travel ng mga friends ko, not knowing na pagpunta pala namin doon, iba yung na-feel ko. Pagbaba namin, alam ko na may something kasi ang bigat ng pakiramdam ko. Ang mga imahe, parang anino ng mga sundalo. Nagpicture kami kasi iniisip ko baka makapture ng picture ko. Puro orbs, tapos may nakita ako sa picture, yung parang faces. I'm not sure kung talagang faces or ano kasi, di ba? Pero dun sa tala na yun na may face, sobrang bigat ng pakiramdam ko. On my past 20 years na work experience in the island, I haven't seen nor experienced a ghost. Mas pinapahalagahan namin ang historical value ng island para kung mga pupunta dito na kababayan natin, ma-share namin sa inyo, maipakita kung ano nangyari, masabi namin ang totoong nangyari during the war.
na hindi kami nagfo-focus doon sa mga paranormal activity. Totoo man o hindi ang mga multo ng korehidor, huwag sana nitong matabunan ang kahalagahan ng islang ito sa ating nakaraan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.